Sige, 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 sige. Wave na yung time ni Brother John Ray dahil hahaba tayo nito. Malapit ng alas 10. Oo. Nakakainis yung ano niya, yung kanyang style na hindi mo kikinig. Okay. Brother John Ray, meron kang 10 minutes para ipaliwanag yung stand mo. Go ahead. Alright, maraming salamat Mr. Moderator. Una-una, humihingi po tayo ng pasensya no, sa mga manonood kung medyo magulo kasi hindi ko inakala ganito pala kagulo si Brother Alfred, no? Pero andito na po tayo, so pagpasensyahan nyo na lamang po, no? Yung unang katanungan natin na ah, nag-object siya kasi daw para bang minali yung tanong, nagtatanong lang naman tayo about sa pananampalatayaan nila na once saved, always saved, ano? Kung mayroon bang mababasa ng parehong kataga na once saved, always saved na binanggit ang mga apostol, no? Bakit ko po tinanong yan mga kapatid? Hindi na tayo pwede paratangan na fallacy. Hindi yan fallacy. Kasi una-una, biblical principle, ang sabi ng Diyos sa Kawikaan 36, mga kapatid, no? Para lang tayo ma-inline tayo sa teaching ng Bible, no? Huwag magdagdag sa kanyang salita, no? Baka kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kapag nagdagdag ka sa salita ng Diyos, kasi sinungalingan yan. So wag mong sabihin, Brother Alfred, na fallacy yung tanong ko. Of course, I need to question your belief according to the Bible. Because what St. Paul says sa kanyang sulat sa taga-Galatia in Galatians 1:8, o basahin natin muna. Ano bang sinabi ni St. Paul sa kanyang turo sa mga taga-Galatia, Galatia 1:8, ito ating mababasa. Datapot kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming pinapangaral sa inyo ay matakwil. Kinakailangan itakwil ang aral na iba sa ebanghelyo ng mga apostol. Kaya tinanong kita kung inline ba, kasi ang proposition mo kasi, no, resolve that once saved, always saved is biblical. Kaya tinanong kita, pag sinabi ba biblical, kinakailangan ba itong naka-inline sa turo ng mga apostol? Sabi mo, yes. Kaya yun ang tanong ko, pasok yun sa tanong. Kung mayroon ka bang mababasa na same statement. Kasi ang sabi ng mga apostol, pag hindi nila aral, itakwil. Okay? So, kaya nga, hindi natin dapat pwedeng tanggapin yan. Kasi, dati sa malinaw na dagdag na aral yan, walang sino mang apostol na nangaral ng once saved, always saved. O umabot ka kanina sa perseverance na di ko malaman ano yung sagot mo. Ginugulo mo yung sagot mo eh. Sa tanong ko napakasimple, pag sinabi bang perseverance of the faith, ito bang pag-persevere na natamo natin, may grasya yan, ibinigay sa Diyos na makapag-persevere tayo, yan ba ay effectual na, ibig sabihin dahil binigyan ka ng ganyang uri ng gift ni God, kahit pa anong gawin mo, hindi ka na talaga mawawala sa Kanya? Or ikaw mismo na pinagkalooban niya, kinakailangan mo ng disiplina sa sarili para hindi ka mawala? May matinong sagot ba? Wala. Pero tingnan natin kung yung bang pag-persevere natin, ano ba yan? Effectual ba yan? Or kinakailangan ikaw mismo talaga sarili mo, pilitin mo na hindi ka mawala sa Diyos. Yung pag-persevere mo, kinakailangan ikaw mismo ang manatili. Hindi yung dahil sa nakapag-persevere ka na, so wala ka nang aalalahanin pa na yung perseverance mo ay hindi mawawala kasi nakapag-persevere ka na, binigyan ka na ng ganitong gift. So, okay ka na. Hindi po ganon. Kasi kung titingnan natin ang Panginoong Jesucristo sa kanyang sinabi sa mga apostol, no, in Mark 13:13 and Matthew 10:22, o basahin natin sa version na easy to read Bible. Ano sabi dito? Ito mga ligtas na to, mga iniligtas na niya, mga apostol to eh. Everyone will hate you because you follow me, o mga naligtas na yan. So, nag-persevere na sila kasi sumunod na ang mga yan eh. But the one who remains faithful to the end will be saved. Yung mga mag-persevere, kinakailangan nilang manatili hanggang sa kawakas. Sila mismo ang dapat manatili. Hindi yung dahil mayroon na silang gift of perseverance, okay na sila. Hindi, may babala nga dyan eh. No? But, ano yung but?
The one who remains faithful to the end will be saved. Ang maliligtas lamang yung makapanatili. Kaya nga binigyan sila ng kondisyon sa kanilang pagpapanampalataya kay Panginoong Jesucristo. Yung perseverance na yan na binabanggit mo, kinakailangan nila yung pagpagalan sila mismo. Bakit? Pag hindi nila mapagpagalan yan, basahin natin sa John 15:6. Ano ang sinabi ni Panginoong Jesucristo sa mga hindi makapanatili sa Kanya, yung walang perseverance? Kasi katulad niya siguro, nag-iisip siya na dahil meron siyang perseverance daw, hindi na mawala sa Kanya yon. Tingnan natin sa John 6. John 15:6. Anong sinabi dito ng Panginoong Jesucristo? If you don't stay joined to me, may conditional yan. Yan ang tanong ko sa iyo kagaling, conditional ba yan or effectual? May condition palagi ang ano ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, turo. If you don't stay joined to me, you will be like a branch that has been thrown out and has dried. All the dead branches like that are gathered up, thrown into the fire and burned. So itatapon ka pala sa impyerno kapag hindi ikaw mismo ang makapanatili. Basahin natin ito sa King James Version. No? If a man abide not in me, ang sinong hindi makakapanatili sa akin. Hindi kailangan manatili ka, may perseverance ka nga, binigyan ka ng Diyos ng gift of persevere. Pero hindi ka manatili. Anong sabi ni Panginoong Jesucristo? Cast them into the fire. Itatapon sa impyerno. Kaya mali ang unawa niyo sa perseverance, kinakapit niyo sa once saved, always saved. Tinanong natin siya, yung bang once saved, always saved? Kasi, minsan ka nang naligtas, hindi ka na ililigtas muli kasi ligtas ka nang talaga. Hindi maunawaan. Tinanong pa si Brother Jando, ano sa Tagalog yung save? Hindi, nakalimutan daw niya. Ano ba namang klaseng sagot ka? Kanina ka pa nag-i-English doon, tagaling mo mag-English, tapos pag Tagalog lang sa save, nakalimutan mo yung Tagalog ng save. Ligtas. Tagalogin mo lang yung save, ligtas Kaya lang tanong ko, question ko siya, Tagalog Kasi ligtas ka na, hindi ka na ililigtas muli kasi ligtas ka nang talaga. Hindi ba maunawaan yun? Ibig sabihin sa tanong ko, isang beses ka lang iligtas, hindi ka na ililigtas muli. Sana maunawaan mo yung tanong na yan. Kasi yung once saved, always saved, punta yan sa aral ni St. Paul. Ang aral kasi ni St. Paul, naligtas na, ililigtas pang muli. Tapos, umaasa pa na iligtas, umaasa pa hope. So, yung once saved, always saved na. Basahin natin ang aral ni St. Paul 2 Corinthians 1:10. Sa inyo, once saved, always saved. Minsan ka nang iniligtas, ililigtas ka pa, hindi ka na ililigtas pang muli kasi ligtas ka nang talaga. Yan, once saved, always saved. Once ka lang iniligtas, tapos ligtas ka nang talaga. Pero ano ang aral ni St. Paul? Basahin natin sa 2 Corinthians 1:10. Na siyang sa amin ay nagligtas, past tense na, sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan. No, ang muling pagliligtas, inaasahan. Tapos ang pangatlo, na siya namang magliligtas pa sa amin. Ibig sabihin, ang kaligtasan, kapatid na Alfred, is process, not one save, always saved. Ano ka ba? Hindi ko na-point itong mga talata na ito kasi yung tanong mo, ang gulo. Kasi yung gulo mo, ang sagot mo sa akin. Ang sagot mo sa tanong ko, no, ulitin ko lang yung nasabi ko na ang tanong mo. Ang tanong ko sa sagot mo, ang sagot mo sa tanong ko pala, napakagulo, singgulo ng mga sagot mo. Hindi ka maunawaan. Ang tanong natin, kapatid, yung bang once saved, always saved? Minsan ka lang iligtas, ligtas ka lang talaga. Anong sagot niya? About sa justification. Hindi naman yun ang tanong Tapos bigla niya sinabi, once you are justified, you're always justified. Nasabi niya yun, di ba? Once you are justified, you're always justified. Tinanong ko siya, nung si St. Paul nangaral, justified na ba siya? Sumagot siya, yes! Justified na siya. Kung justified na pala siya, nangaral siya, bakit magkaiba kayo ng aral? Tapos sinabi niya, ano daw, complex question daw. Paano naging complex yun? Or may sinabi ba siya false dichotomy? Ano false dichotomy? Ang question ko napaka inline sa mga pamahalag mo.
Justified na daw. Once justified, always justified. Ulitin ko yung tanong. Si St. Paul, nung nangaral, justified na ba siya? Sabi niya, yes, justified na. O bakit ito ang aral ni St. Paul? Sa 1 Corinthians 4:4, King James Version, ano ang aral ni St. Paul? For I know nothing by myself, yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Ano ang point ni St. Paul dyan? Hindi siya nag-claim na... Time. Time. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay. Time na. Okay, so atin nang ibigay sa tanungan portion. Wait lang muna. I-clear ko muna ito. 10 minutes. Okay. Go ahead, Brother Alfred, sa iyong tanungan. Wait lang. Go. Sige, bali, general lang ang mga question ko para maunawaan ko kung ano talaga ang belief ng mga Katoliko. So, Objection mo na, Mr. Moderator. Ano yung objection mo? Yes, hindi siya pwedeng magtanong sa belief ko. Magtanong siya sa pahayag ko kasi hindi ako ang affirmative. Siya ang affirmative. I have no any moment dito na magpahayag ng aking pananampalataya kasi negative ako. Huwag niya akong tanongin sa pananampalataya ko. Tanungin niya ako sa mga pahayag ko doon lang, huwag sa pananampalataya ko. Baka umabot pa sa Trinity. So, anong counter kasi objection mo kanina, doon, Alfred? yung presentation mo, ning rebuttal na. Negative yun. Okay. Anong rebuttal? Bro, dahil sa haba ng objection kanina nangyari, one round lang tayo, 9:54 na So wala na tayong wala na tayong rebuttal portion. Yung ginawa ni John Ray na negative stand, rebuttal na yun. Sige. Okay. Go ahead na sa yung tanong mo. Ano tanong mo? Sige, Brother John Reid, do you believe that God elected some for salvation? Yes. Next question. Okay. So, kung may election na naniniwala ka sa election, ibig bang sabihin na may mga hindi elected? Of course, yes. Yung mga hindi naniniwala. Kaya nga sabi niya sa John 10 na mayroon siyang mga tupa na hindi nasa kanyang kawan. So, mayroon talagang hindi niya tupa. At sa John 10:27 o 24, John 10:24, sabi ni Panginoon Kristo, hindi niyo ako nakikilala sapagkat hindi kayo ang aking tupa. So, mayroon talagang hindi siya mga elected. Yung mga hindi na nampalataya sa kanya. Next question. Thank you. So, yung number ng mga elect predetermined na ba? Predetermine sa mata ng Diyos, pero sa mata ng tao, kinakailangan pa nating maging determine para sa Kanya. So sa atin kasi palaging conditional, kapatid. Sa mata ng Diyos, determine na kung sino, like mga apostol. Kaya nga sa John 10:29 sabi niya, hindi sila maaagaw ng asa sa kamay ng aking ama. Patungkol yun sa mga apostol, because God knows, determined already, na yung mga tao na yan, hindi na talaga tatalikod sa Kanya. God is alam niya ang lahat eh. Pero sa tao, hindi mo, wait lang, Mr. Moderator, 30 seconds eh. Bro, 30 seconds. Okay. bro, ano ka ba naman, bro? Magsasabi ako, next question, pag ubos na yung time niya. Meron pa siyang 3 seconds, Sa mata ng Diyos, yes, determined, pero sa tao, conditional. Kinakailangan mong patunayan na Next question. dapat ka talaga. Next question. Okay. So dahil determined na in God's perspective, hindi na ba madadagdagan ang number ng elect? Objection na, Mr. Moderator. Clarify lang. I-clarify niya ulit. Hindi ko nagets yung tanong. Okay. Ano yung- Clarification, wait Mr. lang. Moderator. Wait lang. Sinabi ni Wait lang Mr. muna, wait lang Negative muna. na may election. Wait lang muna. In-affirm niya rin Wait lang muna. na hindi lahat ng elect. Huy, wait lang. Sabi ng Mr. Moderator. Hindi, premise yan. Wait Wait lang, lang. sabi ng Moderator. Okay. Naka-time pause Ano ba naman to taong ito? Kanina pa to Ha? Bro, pag sinabi ko wait lang. Okay. Umihingi si Brother John Ray ng clarification. Ikaw yung humingi pa clarification, bro? John Ray? Yes, humingi ako kasi hindi ko na nakuha or na-gets yung pinakatanong niya.
Oh. Kasi ang Sabihin, question kasi dito, Mr. Moderator, once save, always save, hindi about sa madadagdagan pa ba ang elect. So, out of topic. yes. Red Okay, hearing sige, para sa sige. akin 'yun. Kaya Oh, gusto ko sige, klaruhin niya sige. para hindi ako magkamali ng di ako magkamali ng sagot kung ito ba talaga ay fallacy or hindi. So gusto kong maklarify uli yung tanong. Sige, Kasi sige. umabot sa election eh. Okay, okay, okay. So, Sige, sige. ibig Okay, sabihin, ning wait klaruhin natin. lang! Wait Dahil, lang! Wait lang! Ibig sabihin, pinapaklaro ba ni John Ray kung red herring ba o hindi? Okay? Oo. Ano yung counter objection ng affirmative stand? counter objection, Mr. Moderator. I think na relevant ang topic sapagkat ang aking punto na kung predetermined na ang mga elect ay hindi na talaga madadagdagan ng elect. So therefore, yung mga predetermined na elect ay hindi talaga malulost nila dahil una pa lang foreknown and predetermined by God na, which is sa una pa lang inaffirmed niya na predetermined ang mga elect. So therefore, doon ako sa katanungan na kung madadagdagan pa ba. Dahil kung madadagdagan pa, so therefore lalabas na pwede na may mga hindi elect na maliligtas at may mga ligtas, may mga elect na hindi maliligtas. So therefore, may mga malost ang salvation. So doon pa rin pupunta ang topic. Kaso lang, inuunti-unti ko lang para maging maliwanag. So sige. ang katanungan ay ganito. Dahil Wait lang. Okay na 'yun, no? Ang haba naman ng counter Wait objection mo. lang. Counter nga eh. Pag sinabing counter, yung reklamo lang ang sasabihin mo. Okay? Pero John Ray, narinig mo yung sagot niyang pag-clarify. Yes, naklaro ko na Mr. Moderator. Hinihingi mo. So, sasagutin mo na ba yung tanong o mag-next question tayo? Sagutin ko, iulit Sige. niyo yung tanong, Mr. Moderator. Sige. Ang tanong, ulitin. Okay, dahil affirmed mo na in God's perspective ay predetermined na ang mga elect. So ang katanungan ay kung certain na ba ang number ng mga elect o madagdagdagan pa o mababawasan pa? Dahil sa Okay. predetermined na. So yes or no muna, then you may qualify your answer. Yes, in God's perspective nga determined na niya yung mga maliligtas. Pero sa tao nga conditional kasi sa atin palagi eh. Kung sa baga, ang Diyos, kauli-huli yan, nakita na niya kung ilan talaga lahat ang makapupunta sa Kanya. Pero sa kasalukuyan, wala pagkasiguraduhan sa atin kung sino pa talaga ang pwede doon o hindi doon. Kasi nga mayroon tayong chances na ma-fall sa demon. Kaya wala nga sa atin ang hukom na sa Diyos eh. Kayo wala nga naghuhukom na saved na kayo kasi once saved, always saved. Pero hindi nga eh. Mayroon na tayong condition eh. Na Next binigyan ng question. Diyos. Next question. Okay, maliwanag naman ang katanungan in God's perspective. So hindi na ba madadagdagan ang elect? Sigurado na ba ang predetermined number ng elect ay maliligtas talaga yan hanggang sa katapusan? Okay, Mr. Moderator, ako naman ang magsasabi, false dichotomy. Next question. Sige. Predetermined. Wait lang muna. Sabi mo false dichotomy, dichotomy. Bakit? Yes, kasi yung God's perspective na rin niya. Sabaga, ang perspektiba ng Diyos, perspektiba na rin niya. Okay. O kaya nga, Yes, dilima yun. Kasi conditional sa atin eh. Okay. Naintindihan ko. So, confirm. Yung tanong niya is false dilemma. Hindi allowed ang mga fallacy questions at fallacy arguments. Diyos ka rin. Kasi alam mo na talagang conditional ka sa atin eh. Okay, bro. Alfred, yung tanong mo is confirmed na isang false dichotomy na tanong. Kaya next question na lang. Go ahead. Mr. Moderator, mali ang judgment mo ng false dichotomy. Dahil kanina, in-affirm niya na predetermined ang number. So maliwanag naman ang katanungan in God's perspective. So hindi tayo nagtatanong na sa perspective ng mga tao. Maliwanag kanina na in-affirm niya there is an election. Bro, So therefore, Diyos pa rin ang gumagawa. So Bro. predetermined ba ang number ng elect in God's perspective? Sabihan niya yes. So madadagdagan ba ang number ng mga elect na predetermined ng Diyos?
Yun lang naman ang Okay, katanungan okay, kung okay, madadagdagan ba? Okay. Yes or no lang naman? Counter So pwede ba objection, masagot ng Brother matino, Junre. Mr. Negative? Sige, Brother Junre, counter objection. Anong counter objection mo? Counter objection ko, Mr. Moderator, malinaw na false dichotomy yun. Kasi yung perspektiba na rin ng Diyos. Sinabi ko na nga, Mr. Moderator, na yung kahuli-huliang panahon, alam na ng Diyos yan. Alam na ang kaduluduluhan ito. Pero habang tayo ay umiiral pa, nasa atin kung tayo ba ay mapapasok doon sa sa perspective ng Diyos, nasa atin ang hukom kung tayo ba makakapasok doon according sa ating pagpapanatili. So hindi mo pwedeng hindi niya pwedeng iano, Mr. Moderator, ipahid ang perspective niya sa perspective ng Diyos. Hindi siya Diyos eh. Kaya false dichotomy yan. Yung perspektiba ng Diyos, perspektiba na rin niya. Parang magkaisa na sila ng mind ng Diyos. Talagang false dichotomy talaga yun, bro. Kasi binigay mo lang sa kanya is ano lang, marami naman siya pwedeng isagot pero parang nilagay mo lang doon sa gusto mong isagot niya. Okay. Kaya false dichotomy talaga yun, bro. Tsaka hindi pwede na yung perspektiba ng Diyos, perspektiba mo na rin. Mali. Okay. So, next question na lang tayo. Dahil di kayo magkakaintindihan Okay. dyan. Dahil nasa rule naman natin na bawal ang mga fallacy arguments and fallacy questions. So, move to the next question. Go ahead, next question. Okay. So yung predetermined and elected by God, may possibility ba na malulos nila ang kanilang kaligtasan ng mga taong predetermined and elected ba ng Diyos? Yes, even Christ, yan ang sinabi niya sa kanyang mga apostol, John 15:6. Basahin natin anong sinabi sa John 15:6. Mga determined na to, pero anong sinabi niya? Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya ay matatapon katulad ng sanga at matutuyo at mga ititipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Determined na yung mga yan, pero binalaan pa rin niya na kahit sino man sa inyo hindi makapanatili, sunog kayo. Next question. Oh, can you define predetermination? Mr. Moderator, next question. Ayaw kong sumagot sa mga question na hindi naman ayon sa topic. Next question na. Okay, next question. Next question. So is Matthew 10:22 a descriptive statement or a prescriptive statement? O, Mr. Moderator, anong descriptive o prescriptive? Wala doon sa pagpipilian. Wala doon. Direkta siya sa tanong, Mr. Moderator, ayon sa talata. Sige, go ahead. Next Sige. question. The question goes like this. In Matthew, you have used Matthew 10:22. So, is that verse a prescriptive statement or a descriptive statement? You may answer Explain niya it. muna, Mr. Moderator, sa statement niya para hindi ako magkamali ng unawa. Anong ibig niyang sabihin sa prescriptive o descriptive? Sige, i-explain mo muna in lycoton. Sige. In what, bro? In what? Lycoton, yung madaling maunawaan. Sige. Ano ang pinakapunto mo dyan? Sige, paliwanag mo na yung yung prescriptive. Pag-isagot yung prescriptive sige. muna. Pag sinabi nating prescriptive, Brother Genre, ang ibig sabihin yan ay mga prescribe. Like ganito ang gagawin mo. Ganito gagawin mo, uminom ka ng vitamins mo, 3 Ginawa rin niyang gamot. prescriptive yan. Prescription. O, gets na, bro? Bro, Pag sinabi Bro, nating wait lang. description, Wait lang muna. descriptive, Wait lang muna. Brother Junre, pinaliwanag niya prescribe para bang doktor prescribe, di ba? Prescription ng doktor, yun yung ibig sabihin na kung anong sabihin niyo nang gawin mo. Yun yung ibig sabihin niya doon. Pero nakapagtataka dito, prescriptive, ang dali niya ipaliwanag yung save, hindi. Okay, Kaya nga ngayon, gusto ko malinawan, Mr. Moderator, kasi ang malinaw sa John 20, sa Matthew 10:22, Mr. Moderator. Wait lang. Counter-objection muna ako. Wait lang. Hindi pa siya tapos eh. Meron pa yung di pa descriptive ba? Yung descriptive muna, bro. Ano yung descriptive? okay. Pag sinabi nating descriptive, Brother Genre, yan yung description na ganito ang kanyang ginawa, kaya yan ang naging kalabasan.
So, uminom siya ng gamot, kaya ning gumaling siya. So, pag prescriptive, uminom ka para gumaling ka. Pag descriptive, uminom siya at gumaling siya. Okay. Yun yung ibig sabihin. Okay. Counter objection, Mr. Moderator. Brother Jendre. Tama na! Kakahaba naman ng explanation nito. Brother Jendre. Para Jendre. wala ka ng alibay wait na lang. Bro, tumahimik ka muna, bro. maliwanag Bro, talaga. tumahimik ka muna. Bro, Jendre, yung prescriptive tsaka descriptive, pinaliwanag na niya. So, ano Nanawaan ko na, Mr. Moderator. Mag-counter ako, Mr. Moderator. O sige, mag-counter ka. Go ahead ng counter mo. O, kaya nga hindi ko sasagutin kasi ang kaniyang question is loaded. Kasi ang malinaw doon, conditional yon, conditional statement yon. May condition ang Panginoon sa mga apostol. Anong condition niya? Kapag makapanatili kayo, ang sino mang manatili sa inyo, ang siyang maliligtas. Conditional statement yon. Yan ang malinaw, Mr. Moderator. Sige. Sige ha. So, Okay. yung tanong niya, sasagutin mo, Brother Jendre, o hindi? Next question. Next question. Go ahead, next question. Okay. Oh. So ano ang palatandaan ng isang statement ay conditional? Dahil sinabi mo kanina na conditional statement 'yan. Ano ang palatandaan na that statement is conditional? Pwede mo bang masagot? Yes. Yes, kapag mayroong pinapagawa ang Panginoong Jesucristo na ayon sa kalooban mismo ng sinabihan. So that is conditional. Like dito sa Matthew 10:22, conditional to eh. Oh, basahin natin ang Matthew 10:22. Conditional yan eh. Sabi niya dito, everyone o kahit sino man, everyone will hate you because you follow me. So, ito yung mga sumunod sa Panginoong Jesucristo. But the one who remains faithful to the end Next. will be saved. Next question. Oh, next question. Okay. May you define what is conditional statement? Mr. Moderator, in-explain ko na. Next question. Next question. Hindi. I am looking for definition of a Mr. conditional. Moderator, in-explain ko na. Next question. Bro, next question, bro. Go ahead. Pag sinabi bang sinugo, sinabi mo kagina na pag sinugo, conditional statement yan. Mr. Moderator, objection. Ano objection? Hindi ko sinabing sinugo. Wala kong statement na sinugo. Pinagawa, sabi mo pinagawa. Yung pinagawa. Mr. Moderator, makinig siya na maigi. Ewan ko sa kanya. Ano ba? Saan ba kumuhugot ng tanong? Anong counter mo, Brother Hindi. Alfred? Wala na. Next question na lang. Bro, anong counter mo? Anong counter mo? Bale, ang counter objection ay yung sinabi niya na conditional statement. So, pag conditional statement ba dapat Ang objection ko, Mr. Moderator, yung sinabi niyang sinugo. Wala akong sinabing sinugo. Wala pa naman to. pinagawa? Yung sinugo, Pinagawa, I sinugo. mean, pinagawa. Pag may pinagawa, sabi mo. Pag may pinagawa, conditional statement yan. Yan mismo ang sabi mo. Sinabi mo Diba? Brother Jendre? Kapag may sinabihan ng Panginoon, hindi ko sinabing pinagawa. Kapag may sinabihan siya kung ano ang gusto niyang nais, tapos sinabihan niya ng instruction na ganito, kinakailangan ayon sa kalooban ng sinabihan. Sige, next question. Bali yan ba ang example mo ng conditional statement? Yes, isa yan. Malino naman yan sa John 10:22 eh. Kahit sino man ang manatili, sino man, i-refer sa mga mananampalataya, mga sumunod sa kanya, sino man ang manatili sa inyo, ang siyang maliligtas. Kaya nga hindi once saved, always saved eh. Next question. Next question, Brother General. Pag sinabi ba natin conditional ganito, tulad ba nito, if they fall away, pag may if ba, Ning, agree ka sa akin na conditional yan? Yes, isa yan sa conditional statement, pero hindi lang
dahil sa word na if. Kasi kahit walang if, pwede siyang maging conditional depende sa ibinigay na statement. Next question. So, paano mo masasabi that Matthew 10:22 is a conditional statement? Yes, it's conditional statement. Sinabi ko na nga yan kanina, sinagot ko na eh. Is how? The question is how? How can you say that it is a conditional statement when there is nothing if in the statement? Read between the lines. No, read between the lines. Mr. Moderator, ba't siya tumatawa, Mr. Moderator? Ito nga yung sagot ko eh. Ang question ko kaganina, ang sagot ko sa iyo kaganina, Wait lang. May objection ka? wala, sabi ko lang bakit siya tumatawa. Okay. Sinagot ko naman Mr. Moderator na ang conditional statement hindi lang dahil may word na if, isa yan. Pero hindi lang dahil may word na if. Kasi pwede maging conditional ang statement depende sa pagkasabi kahit walang if. Yan ang sagot ko sa iyo kanina. Makinig ka. Next question. Okay. Next question. Kaya nga, how to determine if it is a conditional statement? So how Brother John Ria, how to determine that if it is a conditional statement? Yes. Sagot ko nga sa iyo, read between the lines. Next question. How yes? Ganyan ang tanong. Sagot mo sa tanong, how yes? Mr. Moderator, ang sagot ko, read between the lines. Yun yung yes. Ang sagot ko, read between the lines. Okay. Naman to. Next question. Kasagutan mo, next question. Bali ang kasagutan mo sa tanong na how, read between the lines. Yes. Okay, yes. Next question. Para makarami ka ng tanong. Sige. Wala ka ng tanong? God knows in advance how many will cooperate with His grace and persevere until the end. Does it mean that it will be certain in number? O walang madadagdag? O walang mababawas? Ulitin natin. So if God knows... Mr. Moderator, objection. Yes, anong objection? So, same question lang yan kaganina, Mr. Moderator, sa God's perspective. Baka umabot na naman yan sa God's perspective. Next question. Babalik na naman tayo niyan sa, yung perspektiba ng Diyos. Gagawing perspektiba niya eh. So, next question. Wag na yung mga ganyan, bro, kasi Diyos lang ang nakakaalam yan, hindi tayo. Next question. Sige, Brother General, naniniwala ka ba that the ones who will be glorified are the ones who were justified? Yes or no? Yes, in God's perspective again. Kasi siya lang ang nakakaalam, pero sa atin, kinakailangan nga nating patunayan eh. Kaya nga, perseverance. Ikaw na nagsabi niya ganina, persevere, manitili ka sa glorification para sa huling panahon, you will be justified. Even sinful, sabi nga na sinful, I am not hereby justified. Bakit? Wala pa siya sa kahuli-huli ang yugto ng kanyang pagpapagal dito sa mundo. Philippians 3:12 to 14, basahin mo yan. Ang sabi ni St. Paul, Next question. nagpapagal ako. Next question. Okay. So dahil sinabi mo ang term na justified, in Romans 5:1, ang justified diyan ay aorist tense and speaks of an action that was completed in the past. So paano mo masasabi na future pa ang justification when it is in aorist tense? Mr. Moderator, gusto ko basahin niya muna yung sinasabi niyang talata para makuha natin ang context dahil ang text is always has a context. So basahin muna niya, Mr. Moderator, para makita natin ang konteksto na sinasabi niya. Okay, babaya Kasi parehas lang yan sa Mr. Moderator sa sinasabi niyang, Mr. Moderator, parehas lang yan sinasabi niyang life eternal, na meron na raw siyang life eternal. Pero sabi ni Panginoon Jesucristo sa darating na panahon pa yan ibibigay. Pero sa kanya, meron na siya. Kaya kinakailangan malaman ang konteksto ng talata. Wait lang muna ha. Papaya ka ba, Brother Brother Alfred, na ibigay yung talata? Sige, ang sinabi sa Romans, therefore, having been... Anong Romans, Mr. Moderator?
by faith. Yung talata. Anong talata, bro? Romans 5:1. 5:1. Okay, Roma 5:1. Sige. Huwag na natin babasahin. Sige. Sinabi niya, Pinapabasa ko nga, tapos magbasahin do. Bro, sabihin na lang natin. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So what I am pointing here is the word justified. In Greek, it is in aorist tense, which is of completed action. So therefore, sa English, ang pinaka-nakayanan lang past. Okay. So paano mo masasabing future pa yan dahil nasa aorist tense? No, dahil ang justification na sinasabi diyan yung pagiging banal sa pamamagitan ng kamatayan ng krus ng ating Panginoong Kristo, we are justified. Hebrews 10:14, no, sa pamamagitan ng kanyang dugo naging justified tayo. Kaya ang ibig sabihin diyan. Pero yung justification na yung sinasabi mo kanina, once glorified, justified na, ang ibig sabihin nun, yung sa langit. So yun ang iba. So next time na. Okay. So, yung ano nyo ngayon, yung inyong final conclusion, ilang minuto? 5 minutes na lang, 5 minutes. Oh, yun na lang kasi inaantok na si Divine eh. Kaya nga, 11:80 na rin. Masyado pang humaba pag may sikan ano pa, sayang. Oh, sige. 5 minutes, unang magbibigay ng final conclusion ng negative side na si Brother John Ray. Wala nang objection ito. Go ahead, Yes. Brother John Ray. Ayan, maraming salamat Mr. Moderator at yun no, pati sa pagtatanong ang gulo. Isipin nyo ang Matthew 10:22 ginawang resita. Kaya nga nalito ako, sabi ko anong sinasabi mo prescribe. No, i-clarify mo yung layman's term. No? Huwag yung gagawa ka ng sarili mong perspektiba sa nasabing talata na hindi naman yun ang punto ng Panginoon. Dahil dito sa Matthew 10:22, napakalinaw dito, ang statement ng Panginoon, it's conditional. Not about prescribe ba yan or conditional yan. No, conditional yan na gusto niyang gawin ito ng mga apostol niya, ng mga sumusunod niya, ayon sa kanilang sariling kalooban. Kasi in Galatians 5:13, tinawag tayo sa kalayaan. Hindi tayo mga robot. O ano bang sinabi dito? O everyone, kahit sino, will hate you because you follow me. O sa mga sumusunod sa kanya. But sabi niya, kinakailangan daw may if para maging conditional. Kaya sagot ko nga sa iyo, ang tanong niya, how will you determine na yan ay conditional kung walang if? Ang sagot ko nga sa iyo kaganina, read between the lines kasi ang statement kahit walang if, maaaring maging conditional, depende sa sentence. O ano sabi dito? But the one who remains faithful to the end will be saved. Napaka-conditional yan. Sino man ang makapananatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas, hindi one save, always save. O paano ko nalamang hindi yan one save, always save? O ito, you will hate you because you follow me. So ito mga iniligtas na yan. Mga sumunod na nga di ba? Ang sino mang sumunod sa akin ay bibigyan niya ng kaligtasan. So ligtas na yan. So always saved ba? Hindi. Bakit? Conditional But, the one who remains faithful, ang sino mang makapananatili, ang siyang maliligtas. So, hindi pala one save, always save, no? Once makapanatili, yun ang maliligtas, not one save, always save. Ang ginamit mo na words ganina, persevere. Once who can persevere till the end will be saved, not one save, always save. So, dito, kontra ka sa statement ng Panginoong Kristo at aminado ka kaganina Aminado ka kaganina. Wala yan sa Bible. Wala naman pala sa Bible. Ba't mo dinagdagan ang salita ng Diyos? Ano ang sinabi ng salita ng Diyos? Para matauhan ka. Ano sabi dito? Basahin natin. Ulitin natin to. Huwag kang magdagdag sa kaniyang mga salita. Baka kaniyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling.
Kasinungalingan yung statement mo. So, yung gusto kong basahin kaganina mga kapatid, na talata na sinabi niya, nakatanggap na daw sila ng buhay na walang hanggan. Anong sagot niya doon? Sabi niya, dalawa daw, ngayon at sa ngayon daw at sa panahong darating. Anong akala mo sa Panginoon Kristo? Double standard? Yung mga life eternal dyan na sinasabi dyan, pag-asa yan, na once manampalataya ka sa Kanya, mayroon ka na niyang, bigyan ka niya ng pag-asa na mayroon ka niyan pagdating sa huling panahon, kapag ikaw ay makapanatili doon, niya i-reward. It's a reward. At kailan niya ibibigay? So, sa panahon darating, hindi sa panahon kasalukuyan. O basahin natin mga kapatid, no? Basahin natin sa Luke 18, 28 to 30. Anong sinabi dito ni Panginoong Kristo kay St. Peter? Ito, sabi niya dito. Peter said, "We've left our homes to follow you." O iniwan namin ang lahat para sundin ka. Yes, Jesus replied, "I assure you," o kasiguraduhan niya, no? Isinisiguro ko that everyone who has given up house, wife, brothers, parents, children, for the sake of the kingdom of God, will be repaid many times over in this life and will have eternal life. Kailan? In the world to come. Yan ang tanong ko sa iyo kaganina. Ayon kay Panginoong Kristo, kailan ibibigay ang life eternal? Panahong kasalukuyan o sa panahong darating? Si Panginoong Kristo sabi niya, the world to come, sa darating na panahon. Hindi sa panahong kasalukuyan. Huwag mong gawing double standard ang Panginoong Kristo. So, alam mo na ngayon. O baka makulangan ka pa. O basahin natin ulit. Time. At mabilis Mr. Moderator, wala ba nang 5 minutes yun? 5 minutes na yun. Sa talata pa nga nagamit ko eh. 5 minutes na yun. Okay, so 5 minutes na ba? dahil brown out yung kabila, hindi siya makapagsalita, bigay ko na lang kay Brother Romer para sa kanyang komentaryo at huling mensahe. Hindi baka maano tawagan mo ulit Mr. Moderator kasi ano naman sa Brown kanya. out daw. Sabi niyo, bro, sorry, nag-brown out sa amin, bro. Okay. Try na tawagan para fair. Para fair sa kanya, baka mag-issue pa yan. Pag hindi makasagot, saka natin anuin. Bigay ko kay Brother Romer para sa munting mga komentaryo masama. And then, huling mensahe po, salamat na kaagad. Hindi sasagot ako kasi brown out sa kanila eh. Sasagot ito sa kanila. Yan. Okay, wala talaga. So, bigay ko na lang kay Brother Romer. Kayo na muna magbigay ng huling komentaryo. Si Divine kasi dito, nakapikit yung kabilang mata. Wait lang. Sige. Let's go. Brother Romer, go ahead. Dito ka muna. Bro. Okay, bro. Ano yung magiging komentaryo mo sa bisita natin, bro? Ay, diyan pa sa Brother Romer. Wala dyan mismo. Naghihintay ako sa... Sige, bro. So, anong komentaryo mo, bro, John Ray? Kasi ako yung nagugulat. Hindi. Komentaryo ni Brother Angel muna, Brother Angel. Brother Angel. So, ikaw muna, bro. Hello. Amen. Praise the Lord. Ay, Talagang totoo. na-stress ako doon. Oo, may stress ka bro kasi ang kumbaga yung ano niya kakaiba no, yung one save always save niya bro. Mayroon pa siyang perseverance. Actually siya mismo, mayroon siyang nagbigay siya ng kondisyon. Siya mismo. Hindi, ang perseverance niya, Brother Angel, ang perseverance niya kasi, hindi na mawawala yung perseverance niya. Yun ang explanation niya. Oo. Bakit siya naglagay ng perseverance kung save na siya? Yun ang punto doon. Kaya nga, bakit mo sasabihin na save ka na kung mayroon siyang Persevere ka pa.
Oh, point. Nagets mo? Contradict Oo, siya. kaya nga. Contradict siya, bro. Sana kung nakikinig siya, sana nga kausapin ko siya eh. Kapag once save, always save, bro, wala ka nang lalagay ng kung ano-ano. Hindi mo na i-condition yan. May nagmamagaling pa, prescription ba yan? May description pa yan. Ginawang Nagmamagaling siya Armed, sa ganon. ginawang resita sa doktor. Ginawang reseta sa doktor. Kaya sabi nga ni Father Ritz Monilo sa mga nakikinig ngayon, nakakaawa, let's pray for, keep praying for him. At yung yung predetermined ng mga apostoles, abay, inano niya sa sarili niya. So, kaya daw ligtas na siya. Ano? So, ginawa niya nga yung mga apostol. Even nga mga apostol, hindi sila sigurado eh. Kaya nga, yun na nga yung punto doon. Kaya nga laging may condition yun eh. Sabi niya, di ba conditional paglagyan mo ng if, sabi niya, no? Doon sa 10:22, wala siyang if, pero mayroon siyang but. Hindi niya na-gets Read yun. between the lines, may disjunction dun eh. Hindi niya na-gets yung may nakalagay na but. Ibig sabihin, that's a Oo. conditional. Nakakalungkot. Akala niya talaga tama siya, no? Akala niya magaling siya. Pero hindi niya alam, contradiction lahat ng mga sinasabi niya. At lahat ng mga talatang binigay niya actually, conditional pa rin yun. Kaya nga yung kausap ng mga ating Panginoon Kristo, predetermined na kaya yun? Kaya nga predetermined pa lang, hindi pa sila talaga exactly determined unless, kaya nga may but, may if eh. Talagang winarningan niya lahat, pero itong mga to, ligtas na. So, sabi nga ni Father Ritz Manilo, totoo, kapag nag-misinterpret ka sa Biblia, talagang delikado, impyerno ka dyan. Ang nangyari sa kanila, Angel, nakanagulat ako sa kanya kasi kagaling niya mag-English eh. Ba't ganun di niya alam yung Tagalog ng save? Nalimutan daw niya. yun na nga eh, kala ko nga makakaroon na ng chance na, matanong siya eh, kasi yung mga paliwanag niya kontra-kontra, save ka na kasi as long basta perseverance ka, di may kondisyon, hindi niya na-gets yun. So, wag mong gawin save ka kagad. Once save ka, so always save. So, mali yung statement mo kasi may condition, ikaw mismo may condition. So, hindi ka sigurado pa rin. Kaya nga, si Jesus mismo, sinabi niya mga apostoles na yan, hindi pala safe kung mayroong tatalikod sa kanila. Kaya nga napakalinaw ng 5:6 na 15:6 ng Juan kanina, kapag hindi ka nanatili, no? Sabi naman doon sa 10:22, but meron siyang isa sa 15:6 if. Sa lahat 'yun, sa lahat ng tao 'yun. So may kondisyon. So kung may kondisyon ang isang batas, hindi ka pa save. At saka wala, unang-una, ang mga save, yung nasa future ka nga, sabi mo kanina, future. Abay, future pa rin siya. Nandun na siya sa presence. Ba, sinasabi niya, nasa future pa rin siya. Patay tayo dun. So, nakakalungkot. Sana let's keep English speaking pa si Kuya. Akala niya tama ang mga interpretation niya sa Biblia. Yan ang iniisip ko kasi. Kaya ako ano ko yung debate na ganyan kasi paikutin ka sa maraming talata na hindi nila alam ang konteksto. Dito pa lang, akala niya talaga, feeling niya tama siya, na talagang saved na siya, predetermined siya. Abay, apostoles nga, binigyan ng kondisyon ni Jesus, siya pa kaya. Si Apostol Pablo nga, hindi kahit justified, hindi naintindihan justified. Yung justified na yun, yes, niligtas ka, pero may gagawin ka pa. Kaya nga, I'm not hereby justified. Exactly. So, hindi niya iniisip yun na yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos, conditional pa rin yun. May gagawin tayo, no? But anyway, yun, no? Nakakalungkot lang. Let's keep praying for the Protestant. No? Kasi wala sila. Bakit? They're not guided by the church. They're not guided by wala silang magisterium. Wala nagpaliwanag. So, nabasa nila Biblia, ito pala yun. So, ligtas na ako. Kasi hindi na mawawala to kasi predetermined na. Di kung di mawawala, wala nang kondisyon. May chance mawala. So hangga't wala ka pa sa kabilang buhay, hindi ka pwedeng masabihin ligtas ka. Sila ganun ligtas ka na ba? Di ba? Bakit? Kasi sila mismo, yung nga sabi mo kanina, nagiging Diyos na sila sa sarili nila. Ayun nga, sila na naghuhukom eh. Sa pagbabasa ng Biblia, bakit? Yung na-misinterpret na sa kaya nga pag sinabing sumampalataya ay maliligtas. So yung ano nila sa sumampalataya maliligtas, interpretation nila, ligtas na, maliligtas nga eh.
Hindi pa ligtas eh. Ang Will, kaya sumasampalataya, nga sabi dun sa Matthew 10:22, will. maliligtas, pero sila ligtas na eh, di past tense na yung sa kanila. Bagsak na, sablay na yung interpretation. Mali eh. So doon po nakikita, no, sayang sa lahat na nakikinig. Sana tama itong nangyaring ganito, although medyo may sigawan lang, hindi masyadong ano yung sigawan kasi religious debate to, dapat Ang medyo moderator ang nagkagulo sumigaw, na. hindi ako Kasi pag religious debate, kailangan maintain the professionalism at pagiging religious person natin, no? Pero at the end, nakita ko pinag-aaralan ko yung sinasabi niya from the beginning kaya. Sinabi niya yung mga persevere, sabi niya ganun. So may kondisyon na sabi niya, ligtas na daw siya. Kung magligtas ka, wala ka ng kondisyon, kapatid. Sana kung nagkaroon ng chance na matanong siya kanina. But anyway, congratulations bro Junri at sana sa lahat ng mga nakikinig, no. Ayan, no, napaliwanag natin ngayon mas maganda. So yung iniisip nila, no, pag sinabing save na, sinabi kasi save na sila. Sinasabi na future, nakakatakot 'yon. Nakakatakot po yung mga ganong aral kasi ginagawa na nga naman nilang Diyos ang sarili nila. So yun lang po, sana ano, no, marami tayong natutunan. So last message na ba tayo o si Bro Romel pa? Bigyan muna natin ng iba yung Brother Angel. Sige. Bro Sino pa? Romel? Wala na yata? Wala na lahat. Bro Vicente. Sige, go ahead. Go ahead lang. Okay, bro Vicente. Si Brother Jando, sumigaw na. Natawa. Baka may Congrats. problema siya sa tenga, no? Siguro yung hindi niya naririnig. Di marinig, may Hindi niya problema narinig. sa tenga yun. O nagbibingi-bingi lang. Oo. Bro Vicente, go ahead bro. Congrats Bro Junri. At kanina ko pa hinihintay, pag simula pa lang sinabi niya na walang mabasa na usas sa Biblia. Tas yun ang inabangan ko kanina. Tas ang gulo niya magpaliwanag. Hindi niya naitayo yung kanyang yung proposition niya, hindi niya naitayo. Gibang-giba pa. Pati sa mga sagot niya sa akin, di ko maunawaan eh. Lalo kung hindi siya naunawaan nung nagtanong na siya. Kasi sideline yung mga tanong niya sa akin eh. About sa election, about sa actually yun, lead hearing yun. Hindi siya nakapokus sa topic, once saved, always saved. Dapat ipaliwanag, itanong niya sa akin na maipalabas niya through questioning na ligtas na talaga sila. Ibang topic kasi yung yung election, perseverance of the saints. Actually, ibang topic yun eh, perseverance of the saints eh. Ibang topic yun. Dapat once saved, always saved lang. Ang mga tanong niya, ang layo eh. Puro puro God's perspective ba? Of course, sa mata ng Diyos, determined na talaga ng Diyos sino yung mapupunta sa Kanya. Alam na ng Diyos yan kung sino mapupunta sa Kanya. Pero sa atin, paano ba natin mapapatunayan na karapat-dapat tayo sa Kanya? Kaya may condition palagi sa atin. Ang problema sa Kanya kasi, Brother Angel, yung perspektiba ng Diyos, perspective na rin niya. Para na rin siyang Diyos. Simple nga, sabi ni St. Paul. Kaya nga sabi ni St. Paul ba? Ang sabi ni St. Paul, I am not hereby justified. Hindi pa ko inaring ganap dito. Yun ang hindi niya naunawaan sa justification. Justified na tayo, meaning, pinaging banal na tayo sa kamatayan ng Diyos sa ating Panginoon Kristo. Pero yung justification na yun, hindi pa yung perfect justification. Sa kabilang buhay pa yun. Hindi kaya nga sabi ni St. Paul, I am not hereby justified. Kasi sabi niya, huhukuman pa ako. God lang si God lang nakakaalam, yun ang sinabi niya doon. Sa 1 Corinthians 4:4, hindi niya naalaman yan. Hindi ko nagamit yung mga iba pang talata na prepare ko. Bakit hindi ko nagamit? Ang layo ng napuntahan sa usapan. Na puro objection, na puro counter objection, na puro gano'n na kasi ang gulo talaga niya, hindi ko tuloy ma-connect yung mga prepare ko na mga tanong para maipasok ko yung mga talata na makontra sa kanya. Ilan lang yung napasok ko eh.
iilan lang ang napasok ko. Kasi kung napasok ko lahat yon, talagang kawawa yung stand niya. Kung naipasok ko lang lahat. Nakakatawa siya, gumamit siya prescription statement. Nandun niya ako nalito eh. doktor. Sabi ko, ba't may Ngayon lang ako prescribe? nakarinig nun. Na klaseng statement, prescription ba't- statement. Palasi yun eh. Para ka lang nasa ospital na humingi ng prescription sa doktor. Ginawa niya ginawa niyang resita. Yung salita ni Magaling Panginoon Kristo pa. parang resita. Parang ginawang reseta. Napakasimple lang naman kung babasahin mo doon. Kung babasahin mo ng pasimplihan yon, napakadali lang yun eh. Conditional statement lang yun eh. Conditional statement, may prescription. Prescription Doktor ano ba at yun? saka Para bang doktor-pasyente. nagpakonsulta ang mga apostol sa... Ay, nako. Yung word prescription ay sa mga doktor at pasyente lang yung ginawa. Condition na nga, sinabi na nga. No? So, ayan si Bro Vicente. Okay na ba yun? Asan ba si Bro Jando? Dito lang, Nagbantay bata na present. Yun. So, Sige, ikaw okay naman na ba rin dyan, siguro. Do? Ano mo ba rin dyan, Do? Ako talaga, nainis ako doon sa ginawa niya na na hindi niya alam ang Tagalog ng safe. Parang English pinapainis siya ka ng na lang nun? English. Posibleng hindi niya alam, bro. Magaling mag-English eh. Ayokong bukas ng camera Alam. kasi kaga ko si Divine na nagpapadin. Nangiinis na lang yon. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng save. Pero ang dami niyang English na pinagsasabi. Tapos yung terminong save, di niya may paliwanag. Pinagluloko Pati yung justified. Yung justified Ano ba yung na dyan? Do? justified? Tinanong ko sa justified. Hindi niya alam. Hindi niya Ano ba naman itong hindi Walang alam? klaseng Justified lang. Ako talaga na, sa totoo lang napipikon ako sa kanya. Kasi yung iba, ang galing, mag-English siya, dire-diretso. Let's make it short, no? Let's make it short. Ginagawa niya. Tapos, yung term save, ano ba sa Tagalog yung save? Nakalimutan. Nakalimutan. Ano naman yan? Kalimutan. Ano ba sa Tagalog yung justified? Naku, hindi ko matandaan. Ano ba kalukuhan ng taong yun? Doon ako napikon. Tapos, pag pinasabi ko, teka muna. Siya tuloy pa ng ingay. Tuloy pa ng ingay. Sino ba hindi magagalit? Di ba? Nakaka-stress ako. Na-stress ako ba rin dyan? Na-stress ako sa style niya. Pag sinabi ko si tahimik. Ba naman yun? Pati ba naman categorical question, hinihintay ko, tumatakbo yung timer, pero yung time niya nakapost kasi hinihintay ko yung categorical answer. Ang daya no? Kahit na yung present na sagot niya dyan, Do, kahit sabihin pa natin na pasok yun sa Tagalog o sa English ng tanong ko, pero dapat doon sa specific na question kasi nga nagdidebate kami ano yung hinihingi ng questionnaire, doon niya sagutin. Ang iniisip ko kasi nag-explain siya kaagad kasi hindi ko narinig yung pinagpipilian. Yun na nga. Yun ang ayaw Yun ko ang punto doon eh. Yun ang ayaw ko doon sa ginawa niya. Okay. At humina ba yung audio ko? Tama naman ba rin dyan, Do? Malayo ka lang sa mic. Hindi ako malayo sa mic. Baka yung ano ko lang. Pero magbigay lang siguro ako ng konting statement, no, Brother John Doe, Brother Angel at mga kasama. Sige, go ahead, bro. Wait lang. Mga kapatid, malinaw naman yun, no. Ang objection ko lang sa debating ito, maipakita na wala pa ang life eternal. Yun lang ang objection ko dapat eh. Mayroon pa actually ang dami kong prepare na talata. Kasi ako, as long as possible, gusto ko yung statement ko biblical. Kasi yun ang proposition, no? According to the Bible or is biblical. So, should be biblical yung mga sasabihin ko. Kaya nagprepare ako ng mga talata, biblical talaga, no? Gusto ko lang bigyan sigurong justification, yung sinasabi niya na yung aral daw natin Trinity hindi naman daw yun biblical. Hindi aral hindi yung word na Trinity term na ginawa ng simbahan, hindi yun mismo ang pinaka tinutumbok na aral yung Trinity. Ang aral pinangalanan lang. Ang once save always save, aral talaga yan.
Hindi yan parang pinangalanan lang yung aral. Hindi. Aral talaga yan na yun na yung pinaka-concept niya ba? Ang konsepto ng once saved, always saved. Once iniligtas ka na talaga. Aral na yun. Ang Trinity, hindi pa naman yun yung, pag sinabing Trinity, Trinity is a term. Theological term. Hindi niya naunawaan yun. Ano ba yung theological term? Pagpapangalan sa isang katotohanan na aral sa Bible. Yung once saved, always saved, hindi naman yun. Pinangalanan lang ang aral ni Panginoong Jesucristo na alin? Once saved, always saved. Aral na yun eh. Yung once saved, always saved, pinaka-aral na yun. Hindi lang siya term na ipinangalan sa isang aral. So yun ang gusto kong maunawaan nyo. No, kaya yung pinakaunang tanong ko, pasok yun. Hindi yung mahulog sa false fallacy of silence. Hindi. Kasi malinaw ang utos ng Diyos. Nawala, may Itang- lupon, nawala. Oh. Hello, no? Oh, biblical principle po 'yan mga kapatid, no? Huwag dagdagan ang salita ng Diyos at itakwil ang aral na hindi galing sa mga apostol. Ang Trinity aral yan ng mga apostol, hindi pa lang ibinigay yung term. Kasi ang nagbigay ng term, ang simbahan. Pero yung aral na Trinity, aral ng mga apostol yan. Ano ba ang Trinity? One God, three distinct persons. Yan ang aral na binigyan ng terminong Trinity. So, ayan po ang diferensya sa once saved, always saved. Kasi ang once saved, always saved, hindi siya term lang na ipinangalan sa aral. Aral talaga yan. Tama ba, Brother Angel? Yung bang once saved, always saved, hindi ba aral yan, Brother Angel? Termino lang ba yan o aral na mismo? Alin? Yung one save, always save? Oh, term lang ba siya na ipinangalan? Hindi. Statement yan. At saka talaga, Aral na talaga yan na talagang aral once yan. saved. Oo. Hindi siya Always matatawag saved. ba? Hindi siya matatawag walang na pinanggit si Jesus. Oh, ni isang statement, walang pinanggit si Jesus. Mm. yun. Hindi siya matatawag na theological term. Kaya nga tinatawag na theological term ang once saved, always saved. Kasi theologians ang nagpangalan yan sa aral na nasa Bible. Ang once saved, always saved, aral na talaga yan na ayan na talagang pinaka-aral. Kung sabaga, hindi lang siya basta term. No? Kasi actually, phrase nga siya eh. Sentence na nga eh. Once saved, always saved. So, kinakailangan sentence. makita yan na ibinigay yan ng mga apostol talaga na once ligtas ka na, ligtas ka nang talaga. Kaya nga, naalala niyo yung tanong ko sa kanya. Di ba, once saved, always saved ka. So, ibig sabihin, nung niligtas ka nang talaga. Isang beses ka lang iniligtas, hindi ka na ililigtas pang muli. Yun ang tanong, pinakamalinaw kong tanong dahil naligtas ka na, hindi ka na ililigtas pang muli. Hindi niya sinagot yun eh. Bakit? Kontra na naman yun sa aral ni St. Paul. Diba? Binasa natin 2 Corinthians 1:10. Naligtas, ililigtas, at umaasang maliligtas. Tatlo. It's salvation is a process. Hindi one time, big time. So, yun lang, Brother Angel. At si Judas nga, di ba? Bandang huli, nawala ang kaligtasan. Actually, Diba? pinaghandaan ko nga yan eh. Kasi, ang nasa Judas isip ba, ko before sa naligtas? debate namin, Brother Angel, kasi sabi niya kasi nag-aaral siya. So, nasa isip ko talaga, magaling to. Baka magaling sa Biblia, sa talataan sa Bible. Magaling lang pala sa statement niyang English, pero pagdating sa tanong, hindi na niya, nakakalimutan na niya yung mga words. So even ang pinaka Brother Angel, pinaka matibay na ebidensya kung bakit walang one saved, always saved, si Judas. Pinagandaan ko yan, paano ma-explain na walang one saved, always saved, gamitin si Judas. Kasi si Judas, kasali siya sa kaligtasan eh. Actually, nasulat na ang kanyang pangalan sa langit. Kung mabasahin mo ang Bible, kasali siya sa mga pangalan na nasulat na sa langit. Tandaan natin, ang sabi ni Panginoong Jesucristo na ang makakapasok sa langit yun ang pangalan na nakasulat. Kasali si Judas doon. Pero naiwala pa niya yun. Bakit? Sa kanyang kasalanan. Kasi ang makakapasok lamang sa langit ang walang kasalanan. Yung ginawa ni Judas, kasalanan yun. Kaya nga, walang one saved, always saved. Pero, kasali na siya sa kaligtasan. Naligtas na siya. Sana. Naligtas na sana siya. Kaso lang, nagkasala siyang muli. Kaya nga, sa John Bagsak. 15:6,
John 15:6, ang sinabi ni Panginoong Kristo, sino man sa inyo ang hindi makapanatili, hindi nakapanatili si Judas. Kaya siya na nahatulan ni Panginoong Kristo na son of perdition. Ano ba yung tawag sa kanya? Son of hell. Si Judas. Hindi ka pwedeng tawagin son of hell kung langit ka. Brother Angel. Mm. So Tama. yun So, po, patunay na walang one save always save, kasi si Judas na saved na ligtas na ng ating Panginoong Kristo, na wala ang kanyang kalagtasan. Ang pinakaano ko ba rin, Angel, yung tanong ko sa kanya na ito yung sinulat ko siguro pati naman siguro kayo nakarinig, no, sinabi niya ang isang ligtas na ay pwede nang magpatuloy sa kasalanan. Sinabi niya yan, kahit i-repeat natin tong video. Malinaw yan, sinabi niya, ang isang ligtas na pwede nang magpatuloy sa kaligtasan o magpatuloy sa kasalanan. Kasi nga, once always save ba sila Sinabi niya yan, pero tinanong ko, dininay niya. Ano ang sabi niya? Loaded question daw. Complex, ano daw yun? Question fallacy. So, fallacy of complex daw yun. Hindi Ano, sinabi niya yun tinanong ko lang yun Based sa statement. Kasi, under ano siya cross Di ba? Under cross-examination siya So, kung ano yung sinabi niya, itatanong ko yun. O kaya nga nung siya nagtanong sa akin, binara ko siya agad kasi ang itatanong niya, yung pananampalataya ko. Sabi ko, hindi ako affirmative dito, negative ako. Huwag mo akong tanongin sa pananampalataya ko. Wala ako sa lugar para magpahayag ng aking pananampalataya. Kinontra ko yung pananampalataya niya. So doon siya mag-focus kung paano niya itatayo yung pananampalataya niya through questioning. Hindi yung itatanong doon yung pananampalataya ko, kaya nag-object ako doon hindi naman ako affirmative. Hindi naman yung debate namin is comparative study na kinakailangan ko rin magpahayag ng aking pananampalataya. Hindi pala talaga yun, wala pang ano sa debate pala yun. Wala pang idea, Brother Angel. So mayroon pala siya talaga, may tinatawag na descriptive statement, may prescriptive statements pala din. So ang tanong niya kanina, tsaka yung conditional. So yung kanina, actually yung ano natin conditional. Pero mayroon pala yes, there is a prescriptive term. Kaya ang tanong natin sa Brother Angel, ang nag-object ako doon, yung layman's term, yung madaling maunawaan. Kasi mahirap yun sa isang mga hindi malalim. Tayo hindi naman malalim yung ano natin di ba? Siya nga, yung save niya, hindi niya maunawaan yung save, hindi niya alam sa Tagalog, kaya mas maigi. Yung layman's term, i-explain niya. So yung explanation naman niya about naman sa para bang resitas doktor ay explanation niya. Yes, so may ganun may statement actually. So sabi dito, mayroon siyang ganung statement, iba rin descriptive. So pagka prescriptive, binibigyan ka ng parang iting gagawin mo. So tama naman yan. Nagtataka lang ako, ang problema lang doon yung pag-unawa niya sa Biblia. At the same time, yung pag-unawa niya sa save, once save, always save. At yung save lang hindi niya naintindihan. So hindi natin alam kung ano yung nasa utak ng isip ni brother, no? Sayang. Medyo marami pa naman siyang term na magagaling siya sa mga term no, na mga medyo malalalim na term. Problema nga lang, actually maraming ganyan mga pastor. Ang gagaling nga, kahit nga sa Hebrew, ang gagaling Pero dahil wala sila sa tunay na iglesia, nahihirapan sila magkonteksto, yung proper context ng mga salita sa Biblia. Okay, Bro Jando?